Hello mga ka-IT! So, mga ka-IT, sa previous video natin, in-explain ko yung basic ng Ether channel. Ngayon naman, ipaperform natin yung isang way para mag-configure ng Ether channel. Ito yung LACP or yung Link Aggregation Control Protocol. Ang LACP is industry standard mga ka-IT. Ibig sabihin ng industry standard, pwede siyang multi-vendor. Pag sinabing multi-vendor, ibig sabihin, yung mga iba't ibang brand ng equipment like Cisco, HP, Juniper, pwede nilang gamitin yun. Yun ibig sabihin ng industry standard. Okay? So, mga ka-IT, configure na tayo. So, meron tayong switch 1 and switch 2 dito. Okay? Ang ginagamit natin is si port 5 and port 6 sa switch 1 and port 5 and port 16 sa switch 2. Again, mga ka-IT, by default, nagra-run ang spanning tree protocol sa mga switches natin. Kaya kung mapapansin ninyo, okay, redundant connection yung nakikita nyong connection natin sa S1 and S2. Ibig sabihin, redundant, okay, pwede siyang paikot, pabalik-balik. Kaya, si spanning tree protocol by default, may naka-block na isang port. Yun yung naka-orange. So, ngayon, pag nag-bundle tayo ng Ether channel, okay, mawawala na yung orange na yan. Kasi, si switch, from 2 cables or 2 links na nakikita niya, ipagko-combine niya sa isang link lang. Okay? So mga ka-IT, ang gagawin natin is magko-configure tayo ng LACP na Ether channel. Ipagbabundle natin siya sa isa. Tapos, para may twist, okay, i-allow lang natin padaanin ang VLAN 5 at saka VLAN 6 doon sa port channel na yon. So mga ka-IT, ito ang technique natin dyan. Sa LACP mga ka-IT, okay, ang combination para makapag-build ka ng Ether channel gamit ang LACP is through active or passive. Okay? Ang ibig sabihin niyan, sa isang switch, dapat active siya or passive. Okay? So, ngayon, makikita nyo dito sa sinulat ko dito, ang combination is pwedeng active-active or active-passive. Pwedeng magkapalit yan. Pwedeng passive-active. Okay? Ang hindi gagana mga ka-IT is kung parehong passive. Okay? So, active on, di rin gagana. Passive at saka on, hindi rin gagana. So, tandaan nyo ito mga ka-IT. Screenshot nyo na, picture nyo na. So, game. Configure na tayo mga ka-IT. So, punta tayo sa switch 1. Okay? So, bago tayo mag-configure mga ka-IT, check muna natin yung VLAN database natin. Show VLAN brief. So, pansinin nyo, may VLAN 5 and VLAN 6 na tayo. Papatagusin natin yan. Okay. So, configure terminal. Interface range FA05 to FA06. Okay. Switch port, mode trunk. Okay. Tinrunk port natin. Tapos, channel group. Okay. 1, sabihin natin 1. Mode, mapapansin niyo pwedeng desirable, on, passive, active, or auto. Okay? So, ngayon, gagamitin natin ang active. Okay? Active. Yan. So, check naman natin to sa switch 2. Punta naman tayo. Again, sa Ether channel mga ka-IT, dapat mirror config. Okay, so interface range FA05 to 6. Switch port mode trunk. Okay. Channel group. Again, mga ka-IT, ang channel group number hindi kailangan pareho. Pero best practice, pinagpapareho natin sila for management purposes para madali natin siyang ma-manage, ma-troubleshoot. So, gawin na lang din natin siyang 1. Tapos mode. So, mga ka-IT, pansinin nyo, sa switch 1, ang kinonfigure natin kanina is active, tama? So, dito sa left side natin, kung makikita natin, ang combination, it's pwedeng active yung isang side, tas active din yung isa. Or active yung isang side, and then passive yung isa. So, for this example, gawin kong passive. Yan, yung switch 2. Check natin. Pansinin niyo, sabi niya, interface port channel 1, change state to up. So, double check natin mga ka-IT. Wait natin. Okay. Check
natin. Wait natin. Synchronize sila. Check natin ang Show Ether Channel Summary. Okay. Kay switch 1, mga ka-IT, pansinin nyo. Kanina may orange to, ngayon nag-green na siya. Bakit? Kasi, nakikita na ni switch yan, is iisang link, binundle niya. So, kung mapapansin nyo mga ka-IT, okay, Show Ether Channel Summary, isa sa mga magandang verification command pagdating sa Ether Channel. Sabi niya sa switch 1, okay, meron tayong isang port channel, okay, na member ng group 1. Sa group 1 na yon, ang may member is si port 5 and si port 6. Pareho silang in port channel. Yun yung ibig sabihin ng letter P. And currently in use, layer 2 port channel. Check naman natin si switch 2. Si switch 2 naman, do show Ether Channel Summary. Pansinin niyo, same din. Port channel 1, SU, ibig sabihin layer 2. Okay, and in use siya. And dapat ito palagi nakikita nyo, P. Okay, naka-bundle siya port channel. Sa real world mga ka-IT, pag nakita nyo dito small letter S suspended, may problem yun. Okay, ito yan. So, check natin. Next. Balik tayo sa switch 1 mga ka-IT. Okay. Next na kailangan natin gawin, make sure si VLAN 5 and si VLAN 6 lang ina-allow natin. Okay. So, check muna natin yung show interfaces trunk natin. So, makapansin nyo, ang trunk port natin mga ka-IT, port channel 1. Okay? Port channel 1. Ngayon mga ka-IT, mapapansin nyo, VLANs allowed on trunk. Pansin nyo, from 1 to 1005, sabi niya. VLANs allowed and active in management domain, 156. VLAN in spanning tree forwarding state and not prone, VLAN 156. Ngayon, ang papatagusin lang natin si VLAN 5 and si VLAN 6. So, paano yun mga ka-IT? Interface port channel 1, papasok tayo dyan. Switch port trunk, allowed, VLAN 5, 6. Okay. Enter. Check din natin yung isa. Ganun din sa isang switch. Verify natin. Show interface trunk. Ganun din. Interface port channel 1. Switch port trunk. VLAN allowed. Switch port trunk. Allowed VLAN. 5, 6. Yan. So, na-configure natin ang switch 1 and switch 2. Check natin ulit si switch 1. Verify natin yung show interfaces trunk. Pansinin nyo. Kanina, ina-allow natin pati VLAN 1. Diba? Ngayon, ang ina-allow na lang natin 5 and 6. Okay. So, check natin si switch 2, mga ka-IT. Switch 2 natin. Kanina, ang ina-allow natin is from VLAN 1 to 1005 and yung currently active is si 156. Okay, pero ngayon, check natin, verify natin. Si 5 and 6 na lang yung ina-allow. Okay? Sa real world, mga ka-IT, tandaan nyo, sa real world, palaging ganyan ang isa sa mga best practice setup. Ini-indicate natin kung sino lang yung mga allowed na VLAN patagusin sa mga trunk links natin. Okay? So, yun mga ka-IT. So, hopefully, may natutunan naman kayo pagdating sa port channel. And, for this video is LACP naman siya. Gagawa ulit tayo ng video. Abangan nyo naman. Gagawin natin is yung Cisco proprietary, which is yung PAGP. So, abangan nyo yan mga ka-IT. Bye-bye!